Sinabi ng Office of the Ombudsman na hindi nila matatanggap ang video ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa nila bago magpasko, lalabas na ang mga warrant of arrest laban sa mga opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control projects. At para pag-usapan ito, makakausap natin live via Zoom ang convener ng One Sambayan at tagapagsalita ng Trillion Peso March Movement, si Attorney Howard Calleja. Magandang gabi po, Attorney Howie. Good evening, Nina and Jack. Good evening po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, una-una po, Attorney, ano po ang inyong reaksyon or masasabi sa mga video na inilabas ni dating kongresistang si Zaldico? Well, sa akin, let's not brush it aside kaagad. No? Let's not also make immediate judgments as to the videos. Ang importante dito dapat ito busisiin, dapat ito pag-aralan, dapat ito imbestigahan, pero kailangan na tingnan din natin ang katotohanan dito dahil magiging beneficial lang ito o magiging magkakaroon lang ito ng legal weight kung ito talaga patunayan na in person ni ex-congressman Zaldico, no? At saka kung kanya ito'y panunumpaan. For now, wala siyang legal basis or legal weight. Although sabi ko nga, kailangan busisiin ito at pag-aralan. And attorney, yun nga kung nasa ibang bansa po siya at natatakot siyang umuwi dito dahil nga sa kaligtasan niya, ano po yung mga legal options niya na pwedeng i-avail para maging valid itong mga ginagawa niyang statement? Paano siya manunumpa kung wala naman siya dito sa Pilipinas? Alam mo, Jack, pwede niyang panumpaan ito sa konsulado, pero ako doubtful din ako dyan kasi alam mo, yung affidavit is only one-way stream Salita lang niya yan Para lang talaga ma-verify kung may katotohanan nito at may ebidensya, kailangan na busisiin siya, cross-examine, linawin ano ba yung mga nasasaad sa kanyang affidavit. Hindi pwedeng one side lang na siya lang ang magbibigay, hindi siya pwedeng tanungin, hindi siya pwedeng klaruhin. Sabi ko nga, although pwede niyang gawing under oath sa konsulado, parang mas pangit pa rin na dapat umuwi siya, no? Mas maganda na umuwi siya dito para kung ano man yung mga tanong, klaruhin niya at kung ano pa yung ebidensya, ay kanyang isumite sa legal forum kung saan dapat talaga ginagamit to, hindi mag-video lang siya na parang chismis lang lumalabas. At binanggit din po ng Ombudsman na lalabas na ang warrant of arrest ng mga opisyal na sangkot sa mga anomalya. Sa tingin niyo po ba ay mababawasan ang galit ng ating mga kababayan kapag nangyari ito? Well, ito kumbaga magandang step niya, one step forward kung totoong mangyari na lalabas ang mga warrant, lalabas ang mga kaso. Pero hindi po kami sa aming grupo, sa aming hanay, hindi po ito ang katapusan ng ating gustong mangyari. Kasi kung titignan mo, Ninya, isang probinsya lang yan o isang city o isang lugar lang yan. Sinabi na nga sa mga Senate hearing na ang corruption is systemic. So, kailangan tingnan natin kung ano talaga ang punot dulo ng korupsyon at sino talaga ang mga mastermind o sino talaga ang may kaukulang accountability. Dito, hindi lang yung mga kung sino-sinong congressman or senator, baka meron pang ibang kasama yan or kung sila nga ang mastermind, kailangan makuha natin ang punot dulo kung bakit at paano at para masira ang sistema nang hindi na maulit ito. And attorney, kayo nga po yung tagapagsalita ng Trillion Peso March na ang hinihiling nyo lang, hindi siya basta di ba? Makulong yung mga dapat, yung accountability, pero maibalik din yung pera. Tama po. Jack, ang hinihingi natin, number one, hindi lang makulong, pero yung certainty of conviction. Alam mo naman, yung na-police cases, nakulong pero nakawala, naboto pa. Hindi dapat maulit yun, Niyan, di ba? Katawa-tawa tayo kung maulit yan. So, kailangan makulong at may certainty of conviction, number one. Number two, ibalik yung restitution, ibalik ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. At pangatlo, yung national transformation, yung transparency, para nga yung sistema ng korupsyon ay hindi maulit. Hindi tayo nagpapalit ng tao lang. Tayo ay magpapalit ng sistema, tayo ay magpapalit sa ating bilang tao at bilang bansa na hindi na maulit itong korupsyon na ito sa ating bayan.
Okay, and Attorney Howie, paano niyo po ikukumpara itong trillion peso march dito po sa ongoing rally ng INC ngayon? Kami naman po sa aming hanay, very consistent tayo, Ninya, no? We are against all forms of corruption. Hindi lang flood control, pati lahat ng mga ghost project, ghost scholar, ghost employee, kasama na yung mga confidential fund. At consistent din kami, even dun sa impeachment ni Vice President Sara, na kailan transparent and accountable siya. Nagtataka kami, although maganda na sumasama sila sa call for transparency and good governance, pero kung sana consistent yung INC, consistent yung ibang mga grupo, sana i-call din nila yung impeachment ni Vice President Sara dahil klaro naman na she was impeached in the House of Representatives. So, kung ganun man ang nangyari, kailangan she has to be held accountable for it also. So, kung titingnan natin, sana yung mga tumatawag ng accountability and transparency, sumama nang hindi tinitingnan kung sino ang personalidad. Kasi walang personalidad, walang kulay, walang partido, ang korupsyon. So, ang laban natin, dapat sa all forms of corruption, kahit sino pa yan at kahit sinong partido, kamag-anak o kaibigan pa yan. Okay. And Attorney Howard, no, paano ho nyo maiiwasan na magamit itong trillion peso march na magamit ng isang grupo para sa kanilang political agenda? Although, I'm sure itong trillion peso march ay open sa lahat. Regardless kung anong religion mo. Open nga kami. Tama po kayo dyan, Jack. Tama kayo dyan na iniimbitahan natin lahat sila, lalong-lalo sa November 30, yung ating malaking pagtitipon. Pero we are vetting everybody. Hindi naman ibig sabihin lahat na gustong sumama, tatanggapin natin. Parang sabi mo nga, baka ma-hijack yan o magamit for other purposes. At isiguraduhin natin with our linkages with MMDA, PNP, na hindi tayo ma-infiltrate. At saka sabi ko nga, kasama din dun sa anay namin ang pagsisiguridad within our own internal groups na hindi pasok yan. Although, siyempre, merong mga talagang tao na gustong gumawa niyan at kung merong mga incidents na talagang manggugulo sila, talagang aagapan natin yan at meron tayong sariling internal security also within the group na in addition or to add to sa at mga kapulisan at mga kasama sa MMDA at sa local government. Okay, nako. Maraming salamat po, Attorney Howard Calleja. Salamat po, Ninya. Salamat, Jack. Magkita-kita po tayo sa November 30. Sige po, sir. Magandang gabi po.